guys, good morning. Hapon na pala. Magandang hapon guys. Ngayon dito po tayo sa ating talungan. Yan. Pupunta po tayo doon sa ampalaya natin ngayon. Dito sa may ampalaya natin. Yan. Check upin natin siya guys kasi may napansin akong naninilaw na dahon. Tingnan natin kung nasubrahan ba ito sa ulan or inatake ng punggos. Ayan, naninilaw ito. Yan banda, naninilaw sila. Tingnan natin kung ano bang magandang solusyon dyan kasi tuloy-tuloy ang ulan dito at ayan, tubig pa nga yung ilalim mo. Tuloy-tuloy yung ulan, halos 3 days na, pati gabi umuulan. Kaya check up muna tayo mga gulay natin ngayon kung ano bang resulta. So ayan yung ampalaya natin guys. Maganda naman yung mga dahon, green naman at may mga bulaklak. Maganda naman yung mga talbos. Ayan. May napansin lang kasi ako rito kaya gusto kong check upin muna natin. Ayan, yung naninilaw na yan kung ano yung puno nya, kumusta. Maaaring inatake ng punggos guys kasi tuloy-tuloy ang ulan dito. Tapos 3 days na, kahit gabi umuulan. Ayan, may bunga na siya sa baba. Ayan guys. Ayan. Awan ng Diyos, may mga bunga naman siya guys. Kahit na tag-ulan dito sa atin, ayan, may mga bunga naman siya at saka nabubuo naman yung ibang niya, bunga niya. Ayan, maraming maliliit guys. Simula pa lang na na bumuilo. Bali pang pa lang ito. Mamaya nga po mag-harvest tayo ng pwede nang makuha. Pang 5 pa lang mamaya. So ito guys, ito yung sinasabi kong naninilaw. Isang puno ito. Yan, ito yung puno nya. Ito kulang sa tambak ng lupa, kailangan matambakan kasi naanod na ng naanod ng ulan, bumaba na. Wala na mga ibang problema sa puno nya. Yan, saka ito nga pala guys, yan sa mga dahilan ito, nagdidilaw guys. Ayan, may mga napitas na rin akong ibang bunga, pinangtanggal ko na. Ayan, nagdidilaw guys. Naobserbahan ko yung mga ito dahil sa guys, para sa akin naobserbahan ko yung nito, yung dahilan bakit nagdidilaw. Hindi sila nabubuo. Unang-una yung uulan ng umaga tapos iinit sa tanghali, tapos uulan na naman mga alas 2 hanggang gabi na yun. Sa pabago-bago ng panahon guys, yun unang-una nagdidilaw sila. Yun yung naobserbahan ko. Yan, kaya inaalis ko na lang para hindi na sila maka-consume pa ng nutrients. Yan ang problema. Saka sa over sa tubig dahil panay ang ulan, tuloy-tuloy kasi ang ulan. May mga kanal naman kasi ito guys. Yan,
bawat ano niyan may kanal, diretso naman yan. Kaya lang katapos lang rin ng ulan kaya ng umaga, kaya nag-ano yung ano, nag-ano itong mga bunga niya, nagdidilaw yung iba, hindi na bubuo. Pangalawa, yung mga pollinators kasi natin, mga bubuyog na maliliit, hindi sila dumadapo kapag maulan guys, kasi ano sila eh, parang takot din siguro mabasa. Ayan, dapat ito guys na napupulinit nila ito eh, yung mga bulaklak na ano, tulad nito guys, ito bulaklak. Ayan, kukuha tayo yung ganitong bulaklak guys, ito bulaklak ito na lalaki, walang bunga. Dapat ito napupulinit sila pag dumapo yung bubuyog dito, tapos dadapo dyan. Yan, yun na yung mga pollinator natin. Pagka wala naman sila, kailangan lang nating i-ano, hand pollinate or manual pollinate, ganito, para naman tuloy-tuloy yung ano niya, mabuo siya. Kasi sayang, maraming maliliit eh, mahuhulog lang. Magantay ka naman ng ilang araw. So bali dito guys, balik tayo rito sa ano, tanggalin natin to, wala na ito. Balik tayo rito. So bali, tingin ko guys sa mga napanood ko at saka sa mga research ko dun sa mga kakilala rin nating magugulay, na ano ito guys, natake ng punggos, ay ng punggos, kasi ulan, init, tapos mababad sa tubig. Bali mag-i-spray tayo ng ano dito, spray tayo ng fungicide, sprayan ng fungicide, tapos mag ano na tayo, hahalo na rin tayo ng foliar para spray dito sa ano niya, sa mga bulaklak, para kumapit. Ayan, kailangan natin itong iayos mga ganito para hindi sa baluktot pag lumaki. So bali yun nga, mag-spray tayo fungicide mix with foliar and insecticide na pangampalaya, kasi ayan, dilaw na naman guys, kailangan din to alisin. So ayun nga, with insecticide, foliar and fungicide, para hindi tayo masyadong grabyado sa ano guys, sa mga sakit nito. Kasi pagka tinamaan talaga ng sakit ito at hindi natin na maintenance, tayo lang rin mahihirapan. Yan guys, pati ito, nakita nyo, ito yung sign ng ano, yung tayo ng uod na yan, may mga uod na rin guys. Ayun, nahulog. Ayan, ito guys, oh. Ayan, yan yung uod na ano, yan yung uod na kumakain ng dahon ng ampalaya at saka talbos guys. Kaya pag hindi ito na, hindi natin naagapan, uubusin ito yung ano, uubusin ito yung talbos, tapos hihinang bumunga yung ano natin, ampalaya, hindi na siya makaabante kasi magre-recover na naman at gagawa ng panibagong sanga. So ayan yung mga bunga niya, awa ng Diyos, kahit na maulan lumalaban pa rin siya. Kailangan na rin natin maglagay ulit ng ano niya, fertilizer, kasi napansin ko na rin na
medyo may mga ano na siya, may mga baluktot. Maaring ang iba kulang sa ano na nutrients. Yan. Yan, kada ano niyan, kada poste tagi isang puno. May isang ano pala doon guys, may isang upo. Napahalo, ayan, isang upo. Nilagay ko na lang dyan kasi ano, wala akong mapaglagyan, kaya subukan nating pagsamahin, baka ano, baka maganda naman pagka gumapang siya rito. Yan, sisimula na rin siyang bumunga. Ito kasi kapag maliliit pa siya, parang ano pa kasi siya, hindi pa siya ready, kaya maaring ano, mapurak, or dahil din sa ulan hindi siya napupulinig. Yan, kapag dumilaw na yan guys, wala na yan. Sayang. So ayan siya guys, bata pa. At diyan siya magsisimulang magbunga. Yung mga first fruit niya rito, alisin muna natin. So muli guys, hanggang dito na lang muna ang ano natin, video natin. At yun nga, nakita natin yung problema ng isang puno ng gulay natin. Bali sa next video natin ay ano naman guys, mag-aabono tayo kung ano bang dapat na iabono natin dito sa tag-ulan para tuloy-tuloy yung ano niya, bunga. Muli guys, maraming salamat, at kung nagustuhan nyo po yung video natin, paki-like and subscribe na rin po, at pakipindot na rin po ang notification bell para updated po kayo sa ating next videos po na gagawin. Muli, maraming salamat and God bless.